Hello, Village. It's 8th night of our Sambang Gabi 2024 All-Out Christmas. So tonight, let us worship our Jehovah Nissi. The Lord is our banner, no other than Jesus, the real Jesus of the Bible. So come on, Village, let us praise Him and let us worship Him for His amazing grace. Come on. Our God is amazing. Let us worship Him. Let us praise Him. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King of all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. I sing for all that you've done for me. Whoa, say, whoa, who brings our chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Nations with truth and justice shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Everybody shout it out. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. I sing for all that you've done for me. Come on, Village. Let us worship Him, for He is worthy of our praise. Everybody sing with us. Worthy is the Lamb who's slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who's slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who's slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who's slain.
you, Lord Jesus, for your amazing grace, for your love. Here we are at your feet. And let your presence, let your spirit move inside our hearts, mind, soul, and strength. We want more of you, Lord Jesus. And as we sing this song, we need you. As we sing this song, let your spirit come. Let your spirit move. Because we're not enough without you. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is a place where you're promised to be. Unless you come, will you meet me here again? Oh, we need you, Jesus. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Yeah. Spirit move, Lord. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in His place. The Lord is in His place. Come, Holy Spirit, troubles awaken. The Lord is in His place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in
away again, Jesus. Let us sing to Him. The Lord is in His place. Hallelujah. We're in this place. God is in this place. Oh, Jesus. Let the Spirit move. Let the Spirit move in every heart, in every mind, in every soul, Lord. Because you are in this place. Jesus. Open up your heart. Because the Lord is in this place. Give everything to Him. Because the Lord is in this place. You speak to Jesus. God knows everything about you. Panginoon, nais kitang maranasan, kaya ako'y lumalapit, nagsusuko ng aking buhay. Panginoon, nais kitang maranasan, kaya ako'y lumalapit, nagsusuko ng aking buhay. O Panginoon, Ikaw ang hangat ng puso ko, ang maranasan ka ay sapat na. O Panginoon, mahal kita. Panginoon, nais kitang maranasan, kaya ako'y lumalapit, nagsusuko ng aking buhay. O Panginoon, Ikaw ang hangat ng puso ko, ang maranasan ka ay sapat na. O Panginoon, mahal kita. Wala akong magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo. Ang kalapitan sa'yo ay kabutihan ko. O Panginoon, ako ay dinggin mo. O Panginoon, Ikaw ang hangat ng puso ko, ang maranasan ka ay sapat na. O Panginoon, Ikaw ang hangat ng puso ko, ang maranasan ka ay sapat na. O Panginoon, O Panginoon,
Panginoon mahal kita. Tunay nga po ang maranasan ka ay ang kasapatan po namin, Panginoon. Kung kami po'y hiwalay sa iyo, wala ho kaming magagawa. Kaya po kailangan ka po namin, O Diyos. Kailangan ka namin sa araw-araw ng aming buhay. At hindi ho namin kaya kung wala ka. Kaya Panginoon, ang dalangin ho namin, ang maranasan ka araw-araw, Panginoon. Ang maranasan ng iyong presensya, Panginoon, araw-araw. Ang mapalapit sa iyo, araw-araw ng aming buhay. Yan po ang aming dalangin. O Panginoon, salamat po. Sa pong ito ay binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagsambay karapat dapat sa iyo, Panginoong Yesus ng Biblia na aming Diyos. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating pong Sambang Gabi 2024 All Out Christmas. Tayo po ngayon ay nasa 8th day ng ating pong series na Names of God. At last night, pinag-aralan ho natin ang Jehovah Nissi. Sa napag-alaman ho natin, The Lord is my banner. At ngayon ng gabi, pag-uusapan naman ho natin ang Jehovah Tsidkenu. Tayo po munang lahat ay panandalian ho tumungo at tayo ho ay manalangin. Aming Panginoon na dakila sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat ho sa inyo, aming Ama. Salamat ho, Panginoon, sa inyong kabutihan na gabi-gabi, O Diyos, ay amin hong nararanasan. Araw-araw ho sa amin hong buhay. Maraming salamat ho, Panginoon, dahil kayo ang amin hong kasakasama. Kayo ang Diyos ho na palagi hong nagbibigay ng amin hong mga pangangailangan. Kayo ang Diyos ho nagpo-provide ng lahat ho ng mga ito. Kaya salamat ho, Panginoon. At ngayon hong gabi, dalangin ho namin ang patuloy ho ninyong pagsama ho sa amin hong pag-aaral. Wala ho kaming ibang nais, kundi ang patuloy ho kayong makilala. Patuloy ho, O Diyos, na ang iyong pangalan ang siyang madakila sa buhay ho ng bawat isa. Salamat ho, Panginoon, sa inyo ho namin pinagkakatiwala ang gabi ho na ito. Wala ho kaming ibang itinataas at pinupuri, kundi ang pangalan ho ng Panginoong Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Salamat ho sa Panginoon kasi napakabuti ho ng Diyos dahil taon-taon ho meron ho tayong sambang gabi. At napaka-special ng bawat turo ho na dinadala ho sa atin gabi-gabi at dito ho natin nakikilala ang katangian o karakter ho ng Diyos sa atin hong buhay. Napaka-espesyal ng ginagawa hong pagpapakilala ho ng Diyos ho sa atin kasi gabi-gabi ho ay masasaya ho yung tao na nagsasama-sama at nakikilala ho ang Panginoon sa atin hong buhay. At higit ho sa lahat, nandito ho yung pagkabusog ng atin hong kaluluwa dahil ho sa mga salita ho ng Diyos na atin hong napapakinggan. Kaya sa bawat isa ho na nakikinig, nanonood ho saan man hong lugar, abangan ho, patuloy ho natin na abangan ang huling gabi ho bukas ng atin hong Sambang Gabi 2024. Ang galing lang ho ng Diyos kasi ang Diyos nagpakilala ho sa iba't iba hong pangalan upang matugunan ang pangangailangan ho ng tao. Kasi minsan ho or madalas ho, alam ho natin kailangan ng tao ay pera. Ang iba naman ho, kailangan ho ng kasama, kakwentuhan, kapag ho nag-iisa. At ang Diyos nagpakilala ho sa pamamagitan ho ng pangalan. Halimbawa, Jehovah Jireh. Di ba? Ang Diyos ho ang great provider. Kasi tayo hong tao, maalalahanin. Tayong tao, ang dami hong iniisip po sa buhay na kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. At ngayon ang Diyos nagpakilala ho na wala kang ibang kailangan kundi ako. Dahil ako ang great provider. Diba? May mga times ho sa atin ng buhay na tayo ho ay kailangan ho natin ng comfort. Kailangan ho natin ang kapayapaan ho sa atin ng puso. Kaya ang Diyos ho, sa mga panahon na tayo ho inalulungkot, sa mga panahon na iniisip po natin, wala ho tayong kasama. Sa mga panahon na tayo ho ay feeling ho natin, wala nagmamahal sa iyo. Diba? Ang Diyos nagpakilala. Ako ang Jehovah Shammah, God Emmanuel. Naunawaan ho natin. At dahil ho doon ang Diyos nagpakilala ho eh.
nagpakilala upang tugunin ang atin hong mga pangangailangan. So ngayon ho, pag-uusapan ho natin, Jehovah Tsidkenu, o yung sinasabi ho, tinatawag na the Lord our righteousness, o ang Panginoon ang ating katwiran. Jehovah means Lord, and Tsidkenu ho ay nanggaling ho sa salitang tzedek, na ang ibig sabihin ho ay to be stiff, to be straight, or righteous ho. Ngayon ho, ito ay 2 beses ho na mababasa ho natin sa book ho ng Jeremiah. At ang una hong paggamit ho sa salita ho dito ay mababasa ho natin sa Jeremiah 23 verses 1 to 6. At ito ho, dito ho tayo magpo-focus. So background lamang ho, ito ay sulat ho ni Jeremiah at babala ho ng Diyos sa pamamagitan ho ni Jeremiah. Babala ho o warning sa mga leaders ho dun ho sa bansahong Israel. Na kasi ho itong mga leaders ho na ito, sa halip ho na akayin, tulungan ho yung mga tao ho o bayan ho ng Diyos sa katuwiran at pagsunod ho sa Panginoon, sila ho ang naging sanhi ng pagkakasala ng bayan ng Diyos. Kaya alam niyo ho, itong si Jeremiah, ang tinawag ho siya na weeping prophet dahil madalas ho niyang iniiyak yung kasalanan ho na nagagawa ho ng bayang Israel. Madalas niya hong iniluluhod, inilalapit ho sa Diyos. Yung kasalanan o yung mga pamumuhay na hindi ho matuwid sa harapan ho ng Diyos. Kaya ho siya tinawag ho na the weeping prophet. Kasi ho, yung panahon ho ni Jeremiah, mga tao ho, grabe ho yung baluktot ho na pamumuhay. Grabe ho yung kasakiman, paghahangad ho ng kapangyarihan. Sinusunod ho nila yung mga sarili ho nilang kagustuhan. Sumasamba ho sa Diyos-Diyosan at namumuhay ho sila dun ho sa di makatwirang buhay. In short, pamumuhay ho sa kasalanan. Kaya ho ang Diyos, sa pamamagitan ho ng mga propeta, nagpadala ho ang Diyos para ho bigyan hong warning. Babala ho yung mga tao. Babala ho yun dun sa mga nangunguna ho, sa mga leaders sa bansahong Israel. Warningan ho sila na ito ho ang sabi ho sa Jeremiah 23 verse 1. Paparusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang mga ito ay magkawatak-watak at mamatay. Ito ho, yung tinutukoy ho dito na mga namumunuhong walang malasakit. During that time, sila ho yung mga hari, madami hong hari ho ang nagdaan para pamunuan ho ang bayang Israel. Marami din hong dumaan ho na mga pari at propeta na kung saan ho, hindi ho sila nagsasabi ho ng katotohanan. Yung mensahe ho ng Diyos, kasinungalingan ho yung sinasabi ho nila sa tao. Kaya naman ho itong Panginoon ho ang Diyos ho sa pamamagitan ni Jeremiah. Paparusahan ni Yahweh ang mga namumunog walang malasakit sa kanilang nasasakupan at pinababayaan ang mga ito ay magkawatak-watak at mamatay. Ibig sabihin ito ho magkawatak-watak at mamatay ho yung mga tao ho noon namumuhay ho sa kasalanan. Sila ho ay malayo ho yung relasyon ho sa Diyos. Bagamat naranasan ho nila yung pagmamahal ho ng Panginoon, yung habag ho ng Diyos, sila ho patuloy ho sa paglayo at paggawa ho ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. And verse 2, ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel tungkol sa mga pinunong nangangalaga sa kanyang bayan. Sa ibang translation, yung pong mga namumuno ho or pinuno, sa ibang translation ay pastol. Tinukoy ho na pastol at sabi ho dito, pinapangalat ninyo at pinagtatabuyan ng aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya kayo'y paparusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Diba? Pinabayaan ho nila yung mga tao. Diba? Ang mga tao ho, lito. Ang mga tao ho, hindi ho alam ang gagawin. Ang mga tao ho, grabe yung pamumuhay na malayo ho sa kalooban ho ng Panginoon. Kaya ito ang Diyos sa pamamagitan ho ng mga propeta at ho kay Jeremiah, pinapasabi warning. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga pinunong nangangalaga sa kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinagtabuyan ng aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya kayo'y paparusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Doon ho sa paglilid ho, na hindi ho nila nalid ho ng maayos, yung bayan ho ng Diyos, hindi ho nila nalid ho ng maayos doon ho sa matuwid ho na pamumuhay. At ang sabi ho ng Panginoon,
paparusahan ho niya yung mga leaders ho, paparusahan niya ho yung mga namumuno na ang ginawa ho sa mga tao, inilayo ang relasyon ho sa Diyos. Pinabayaan nila ang mga tao at naging sanhi ho ng kanilang walang direksyon ho sa buhay. Diba? Ito ho yun eh. Alam niyo ho, sobrang halaga ho talaga ng mga leaders. Diba? Namumuno, pastor na naglilid ho sa isang grupo, sa isang life group. Diba? Kaya ho, napakahalaga ho talaga na sa isang organization, sa isang grupo, meron hong mapagkakatiwalaan ho na leader. Dahil kapag bagsak ho ang leader, bagsak ho ang grupo. Bagsak ho ang bayan. Ito ho yun eh. Kaya dito ipinapakita ho din ng Diyos na sa bayan ho niya, napakahalaga ho, ang Diyos ho yung naglagay. Ang Diyos ho yung tumawag ho ng mga leaders. Mamumuno ho sa bayan ho niya, tungo ho dun sa maganda ho at matuwid ho na pamumuhay. Kaso ho ang nangyari, yung pinagkatiwalaan, inappoint ho ng Diyos, ang ginawa ho, sila pa ho yung naging sanhi ng paglayo ho ng mga tao sa Diyos, naging sanhi ho ng pagtalikod dun ho sa kagustuhan ho ng Panginoon sa buhay ho nila. Naging sanhi ho ng pagkakasala ng mga tao. At nalayo ho sila dun ho sa disenyo ho ng Diyos sa buhay ho ng mga Israelita. Sabi ho sa verse 3, ako na ang magtitipon sa mga nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Ito ho, grabe ang Panginoon. Grabe ho yung grace. Grabe ho yung pagmamahal ho ng Diyos sa kanya hong bayan, sa mga tao ho. Na sa kabila ho ng kasalanan ho ng mga leaders, sa kabila ho nung kasalanan ho na ipinakita ho ng mga namumuno ho sa bayan ho ng Israel, ang Diyos ho, ipinakita pa rin niya ho yung kanya hong malawak ho na habag. Yung pagmamahal niya ho, kaya ho sabi dito, ako na magtitipon sa mga nalabi ng aking ako na magtitipon sa mga nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Ito ho yung habag ho ng Diyos. Grabe ho yung pag-ibig ho ng Panginoon sa bansahong Israel. Diba? Na talaga hong nag-fail yung mga leaders na ina-appoint ng Diyos. Kaya siya na ho mismo yung titipon ho sa lahat ng mga natitira ho na tupa. Diba? Ibig sabihin ho sa kanya ho sa mga tao ho, sa bayan ho ng Diyos, mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila, ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Ang Diyos ho ay nangako na siya hong gagawa ng paraan para ho tipunin ang kanya hong bayan mula ho sa pagkawatak-watak dala ho ng pagkatapon ho. Kasi ho, ang mga Israelita ho, tinapon ho sila sa Babylonia ho, naging bihag ho sila doon. Dahil ho sa paulit-ulit ho na pagsuway ho sa Diyos, ang Panginoon ho inalaw ho ng Diyos sa itong ang bayan ho niya mag-suffer ho sa pagkaalipin, mabilanggo ho. Pero ito ho, yung maganda ho dito, yung Diyos ho mismo, gumawa ho siya ng paraan, gagawa ho siya ng paraan at siya ho mismo ang magtitipon ho sa kanya hong mga tupa. At sabi ho sa verse 4, hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-alala. Alam niyo, ito ho yung naranasan ho ng bayan ho ng Diyos, ng mga Israelita sa kamay ho ng mga leaders. Sa kamay ho ng mga iba't iba hong hari, propeta, pari, na ang nanghangad ho ay personal ho na katagumpayan, ang hangad ho ay kasakiman, politika, na ang hangarin ho ay talagang sila ho mismo ang mamayani at maghari. Pero ito ho ang Diyos. Sabi ho sa verse 4, hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-alala. Grabe ho yung pag-ibig ho ng Diyos. Na siya ho yung gagawa ho ng paraan, hihirang ho siya ng mga tagapangunang magmamalasakit. Leader ho na meron ho malasakit sa kanya hong bayan. Diba? Mangangalaga sa kanila, hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-alala at wala nang maliligaw kahit
isa. Grabe ho. Di ba? Ito ho yung kabutihan at habag ho ng Diyos. Grabe ho yung pag-ibig niya ho sa kanya hong bayan na siya ho ay gumawa ng paraan upang hindi na ho sila mag-alala, na hindi na ho sila maligaw. At sabi ho, akong si Yahweh ang may sabi nito. Grabe ho, ano? Yung kasiguraduhan. Diba? Ito ho, ako ang may sabi nito, ako si Yahweh ang may sabi nito. Ito, sabi ho sa salita ho ng Diyos, siya ho mismo ang may sabi niya na ano ho, hindi na muling daranas ng takot at pag-alala at wala nang maliligaw kahit isa. At ano pa hong sabi, verse 5, nalalapit na ang araw. Sabi ni Yahweh, napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. So ito ho yung paraan. Ito ho yung gagawing paraan ho ng Diyos para yung bayan ho niya, mga tao ho ay hindi na ho maligaw. Sila ho ay hindi na ho daranas ho ng takot at pag-alala. Ang gagawin niya ho, nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, napipili ako ng isang matuwid na sanga. Ito ho, kung mapapansin ho ninyo, na nakakapital ho yung letter S ho sa sanga, at sa English ho ay branch, nakakapital B ho iyon. Nasabi ho dyan, pipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. And the reason why ho nakakapital ho yung kasi para bigyang diin ho na mahalaga ho yung bagay ho na yon, yung word ho na yon. At sabi ho dito, isang hari na mamamahala ng buong karunungan. Paiiraling niya sa buong lupain ang katarungan at katuwiran. Ito ho, sabi niya ho dito, pipili ako ng isang matuwid sa sanga na magmumula sa lahi ni David. Yun hong word ho na branch. Sa Hebreo ho, ang salita hong sanga or branch ho, ito ho ay chemak. Chemak ho, ang word ho na. Sa Hebrew word ho na ng branch ho is chemak. Na ito ho ay isa hong metaphor na tumutukoy ho sa isang panibago hong simula na magmumula ho sa puno ho ng sambahayan ho ni David. Ito ho yun. At kaya ho sabi dyan, mamaya makikilala ho natin sino ho ba itong tinutukoy ho ni Jeremias dito ho sa kanya hong sulat na ito na napipili ang Panginoon ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na mamamahala ng buong karunungan. Paiiraling niya sa buong lupain ng katarungan at katuwiran. Sabihin nyo nga ho, katarungan, katuwiran. At ito ho ang pangako ho ng Diyos. Mula ho dun sa sanga na magmumula ho sa lahi ho ni David, na siya hong magpapairal ho ng katarungan. Kasi kung babalikan ho natin ang buhay ho ng mga Israelita, grabe ho yung baluktot ho na pamumuhay. Wala hong katarungan. Yung buhay ho nila talaga hong hindi ho matuwid. Na lahat ho ng ginagawa ho nila ay salungat ho doon sa mga bagay na gusto o naisin ho ng Panginoon sa kanila hong buhay. Kaya ho sabi ng Diyos, dahil sa pag-ibig niya ho sa kanya hong bayan, dahil sa kanya hong pagmamahal, sa kanya hong habag, ito magpapadala ko ng leader, mamumuno, magmumula sa lahi ni David, na siyang magpapamalas ng katarungan, na siyang magpapairal ng katuwiran na hindi nagawa ng mga leaders ho na mga nauna. At sabi ho sa verse 6, magiging ligtas ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala. Ito na ho, yung pangako ho ng Panginoon. Diba? Pangako ho ng Diyos. Sabi ho, magiging ligtas ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. At ito ho, dito ho binanggit ito hong salita ho na Jehovah Tsidkenu. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Si Yahweh ang ating katuwiran. Sabi ho sa NASB na version ho, in His days Judah will be saved and Israel will live securely. And that is His name by which He will be called the Lord our righteousness. Diyan ho yung Jehovah Tsidkenu. The Lord our righteousness. Ngayon ang tanong ho, sino ba ho itong tinutukoy ho ni Jeremiah sa kanyang sulat? Sino ho ba itong tinutukoy ho ng Diyos na pipili ho siya ng isang matuwid na sanga
na magmumula ho sa lahi ho ni David. At ngayon ho, kung pag-aaralan ho natin ang salita ho ng Diyos, ang Biblia ho, madami ho tayong mababasa at makikita ho na nasulat ho ng mga propeta patungkol ho dito, nakaugnay ho sa sinasabi ho ni Jeremiah. Kung babasahin ho natin yung sulat ho ni Propeta Mikas tungkol ho sa Mesaya, sabi ho sa Mikas chapter 5 verse 2, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa nung unang panahon pa. At kahit ho noong panahon ho ni Haring Herodes ho, sabi ho dito sa Mateo chapter 2 verse 4 to 6, kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pare. Ito ho yung time na kung saan nabalitaan ho nila na may ipinanganak ho na Kristo. At ito ho, nung malaman ho ni Herodes ho iyon, na meron nung isinilang ho na bata, siya ho ay naligalig. Pinatawag niya ho, tinipon niya ho ang lahat ng mga punong pari at tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila sa Bethlehem po sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. So dito ho si Matthew ho, kinote niya ho yung propesiya ho ni propeta Micah na binasa ko ho kanina. At sabi ho dito sa verse 6, at ikaw Bethlehem, sa lupain ng Huda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan sa Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. And Jesus was born in Bethlehem, the city of David. At kung titingnan ho natin ang talaan ho ng mga ninuno ni Jesus, makikita ho natin na siya ho ay mula sa lahi ho ni David. Ang galing ho, no? Grabe ho yung connection talaga ho, yung propesiya ho sa Old Testament. Talaga pag binasa ho natin yung New Testament, ito ho yung katuparan. Doon sa mga sinasabi ho sa propesiya, sinasabi ho ng mga propeta. At kung titingnan ho natin yung Matthew chapter 1 verse 1, yung talaan ho ng ninuno ho ni Jesus, sabi ho dito, ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David. Diba? Sabi ho dito, na mula naman sa lahi ni Abraham. At dito ho natin makikita ho na yung tinutukoy ho ni Jeremias sa kanya hong propesiya na kukuha ho ng matuwid, na pipili ho ng matuwid ho na sanga na magmumula ho sa lahi ho ni David. Wala hong iba ito kundi ang Panginoong Jesucristo. Wala hong iba kundi si Jesus ho. Kasi patunay din ho na sinasabi ho sa mga accounts, sa sulat ho, sa salita ho ng Diyos, ito malinaw ho na si Jesus ho, galing ho siya sa lahi ho ni David. At si David ho, ang city ho niya ay at Bethlehem ho. At dito ho natin makikita na ito ho, tinugon ho ng Diyos yung pagparito ho ng Panginoong Hesus sa mundo. Nung siya ho'y magkatawang tao, ito ho ay katugunan, katuparan ho, doon sa pangako ho ng Diyos sa Jeremiah. Diba? Naalala din ho ninyo yung Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future. At yun ho'y pangako ho ng Diyos sa mga Israelita na dinala hong bihag sa Babylonia. And after 70 years, makakamtan ho nila yung pangako ho na yon. At dito ho, malinaw ho, na sinasabi ho doon sa aklat ho ng Jeremiah 23 verse 5, kung babalikan ho natin, sabi ho dito, nalalapit na ang araw. Sabi ni Yahweh, napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. At dito ho, makikita natin wala hong ibang tinutukoy ho dito si Jeremiah, kundi si Jesus. And sabi ho sa verse 6, in his days, Judah will be saved and Israel will live securely. And this is his name by which he will be called the Lord our righteousness. Galing ho ng Panginoon. Grabe ho yung pag-ibig ho niya. Grabe ho yung habag ho niya. Imagine nyo ho yun. Tao na ho eh. Di ba? Mga tao ho, paulit-ulit ho ng paglayo ho sa Diyos. Mga Israelita ho, ang tigas ho ng ulo. Grabe ho yung katigasan ho ng kanila hong ulo na naranasan ho nila yung kabutihan ho ng Diyos mula ho sa pagkaalipin ho
Sa Egypt, nung ilabas ho sila ng Diyos sa pagkaalipin, nung maranasan ho nila yung sila ho ay nasa ilang, naranasan ho ng Diyos, nagpaulan ho ng mana. Ang Diyos ho yung nag-provide ng kanilang pangangailangan. Nung sila ho ay naglalakbay, pero ang ginawa nila? Tumalikod pa rin ho sila. Hindi pa rin ho nila kinilala na ang Panginoon ay Diyos at tagapagligtas. Sa halip ang ginawa ho nila, sumamba ho sila. Sa mga Diyos-Diyosan, sumamba ho sila. Doon sa gawa ho ng tao. Kita ho ninyo yung habag, yung biyaya, yung grasya, yung pagmamahal ho ng Diyos. Siya ho yung gumawa ng paraan. Pumili ho ng sangang matuwid para ho sa katuwiran, para magpairal ho ng katarungan at katuwiran ho sa kanya hong bayan. At ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesus ho na tinuturo ho ng Biblia. Ang pagparito ho ni Jesus sa mundo ay ang katuparan ho ng pangako ho ng Diyos na sinasabi ho ni Jeremiah. At kahit ho dito ho sa New Testament ho, malinaw ho na sinasabi ho sa aklat ho ng Roma chapter 1 verse 2 to 3. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay ang tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Ito ho ang linaw ho na si Jesus na ipinanganak sa sabsaban. Siya ho yung ipinangako ho ng Diyos na magpapairal ho ng katarungan at katuwiran. Na mula ho sa lahi ho ni David. Ipinanganak mula sa lahi ni David at tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. And this is His name by which He will be called, the Lord our righteousness. Nakakamangha ho ang pagkilos ho ng Diyos. At ngayon ho, ito ang tanong ho sa bawat isa ho sa atin. Sige, tingnan mo nga yung katabi mo, baka tulog na. Diba? Bakit ho ang Diyos ay nagpakilala ho as Jehovah Tsidkenu? Ito ho ay nandun ho yung pagmamahal ho ng Diyos sa bayang Israel. At nais niya hong iligtas sa masama hong kalagayan ng kanyang bayan. At kahit tayo ho, dahil tayo ho ay likas ho na makasalanan, we are totally depraved. At ang bayan ng Israel, they are poor and deprived spiritually. At alam ho ng Diyos yan. Kaya ho, para tugunin ho yung pangangailangan ho na tayo ho bilang tao ho na likas na makasalanan ng Diyos ho, nagpapakilala ho sa bawat isa ho sa atin na wala hong ibang katuwiran kundi ang Panginoong Hesus lamang. Dito ho, ganun ho, pinadama ho ng Diyos ang kanya hong pagmamahal. Na nga mga Israelita ho na kahit naranasan ho ang pag-ibig ho ng Diyos, paulit-ulit pa din ho sa pagkakasala at paggawa at paglayo ho sa Panginoon. Diba? Iba't iba na hong leaders, diba? Iba't iba hong hari, iba't iba hong mga propeta, mga pari ho, pinadala ho ng Diyos. And yet, ang mga tao ho, kahit yung mga tagapanguna ho na hindi ho na pagkatiwalaan at ang mga tao ho lumayo ho, hindi ho maniwala, hindi ho kinilala na ang Diyos ho ay Panginoon at tagapagligtas. At yan ho ang nature ho nating tao. We are spiritually bankrupt. Lagi hong sa paglayo ho sa Diyos. Kaya ho itong si Pablo ho, alam niyo ho sa kanya hong sulat, pinaliwanag niya ho sa kanya hong sulat yung kalagayan ho. Dito niya ho ipinakita yung kalagayan ho nating mga tao. At dito ho sa sulat niyang ito, ipinapakita niya ho na talagang tayo hong mga tao. Palagi ho ang nais ay lumayo ho sa Diyos. Mamuhay ho na gusto lang ho sarili ho na susunod. Tingnan ho natin sa aklat ho ng Roma chapter 1 verse 31 at sa mga susunod ho na verses. Sabi ho dito, kahit na alam nilang may Diyos, ito ho, pakinggan ho nating mabuti. Kahit na alam nilang may Diyos, sila'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Diba? Siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang sa halip. Naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Ito ho eh. Kita ho nila na witness ho nila yung kapangyarihan ho ng Diyos. Nakita ho nila yung mga miracles ho na pinperform ho ng Panginoon. Pero ito ho, kahit alam nila na may Diyos, sila'y hindi pinarangalan, hindi nila
pinarangalan bilang Diyos, ni hindi man lang ho pinasalamatan. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan. Ito yung nature ho nating mga tao. Kahit ho yung bayan ho ng Diyos, kahit tayo ho. Sabi ho dyan, at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Sa verse 24, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Diba? Ito, sabi ho dito, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglikuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat purihin magpakailanman. Ito ho tayo. Ito ho yung kalagayan ho nating espiritual. Na tayo ho, we are totally depraved. Tayo'y ganap ho na makasalanan. At wala ho tayong kakayahan na iligtas ang atin ho mga sarili. Verse 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Kita nyo ho ang karumihan ho ng tao. Sabi ho dito, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. At sa panahon ho natin ngayon, ito na ho ang nangyayari. Nabagamat alam ho natin na may Diyos, hindi ho natin kinilala ang pagka-Diyos ho ng Panginoon. Kaya ho may ganito ho tayong series upang tayo ho sa bawat gabi na atin nung pagsasama-sama, makilala ho natin ng malaliman kung sino ho ang Panginoon sa atin nung buhay. Ganon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki, sila na humaling. Alam ho natin at sinasabi ho sa salita ng Diyos, dalawa lamang ho ang kasarian na nilikha ho ng Diyos, babae, lalaki. At hindi ho natin ito pwede hong baliin kasi ito ho yung katotohanan na sinasabi ho sa salita ho ng Diyos. Pero dahil ho sa atin ho kasalanan, sa karumihan, kabaluktutan ho ng atin ng buhay, ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa tsismis. Kita nyo ho, kahit yung chismis ho, yung katabi mo, nasa Bible yan. Nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan at suwaili sa magulang. Sila'y mga naging hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Sabi ho sa verse 32, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. At yan ho ang karumihan ho nating mga tao. Yan ho yung buhay na kung saan ayaw ho ng Panginoon. Kaya ho ang Diyos, grabe ho yung pag-ibig niya ho sa atin. Ang Diyos ho, pinadala niya ho, sinugo niya ang Panginoong Hesus ho, upang tayo hong mga baluktot ho ang pamumuhay, ang mga ginagawa ho natin ay hindi ho makatuwiran sa harapan ho ng Diyos. Sinugo niya ho si Jesus. Para ho maging Panginoon ng katuwiran. Diba? Sabi pa ho sa aklat ho ng Roma chapter 3 verse 10. Sabi pa ho dito ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Diba? Sabi ho dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala hong matuwid sa bawat isa ho sa atin. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi ho ng salita ng Diyos, walang matuwid. Wala kahit isa. Sa paningin ng Diyos, lahat ho tayo ay baluktot. Marumi ho sa harapan ng Diyos. Dahil ho sa ating likas ho na kasalanan.
At huwag mo hong sasabihin na hindi ka nagkakasala. Huwag mong sasabihin mabait ka. Kasi sabi ho ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat. Kaya wala ho tayong may pagmamayabang ho sa harapan ho ng Diyos. Wala ho tayong may pagmamalaki dahil tayo ho ay marumi sa harapan ho ng Panginoon. Tayo hindi ho matuwid. Ang ginagawa ho natin ay masasama, kasalanan. Kaya ho ang Diyos, dahil ho sa Kanya hong pagmamahal, ang galing ho ng Diyos. Kilala niya ho tayo, yung karumihan ho natin. Kilala niya ho yung kawalan natin ho ng kakayahan na maging tama at matuwid ho sa harapan ho ng Diyos. Dahil tayo ho ay makasalanan. Kaya pumili ho siya ng isang matuwid ho na sanga na mula ho sa lipi ni David na siya hong magiging katugunan sa atin hong mga karumihan, sa atin hong kasalanan. Naunawaan ho natin, yan ho ang nature ho nating tao. Kaya ang tanong ho ngayon gabi ho, paano ho tayo magiging matuwid sa harapan ho ng Diyos? Oo, nakita ho natin ang nature. We are sinners. Walang matuwid ho kahit ni isa ho sa atin. Wala ho nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil lahat tayo ay nagkasala. Ang tanong ho, diba? Paano ho tayo magiging matuwid sa harapan ho ng Diyos? Ito na ho yung pinangako ho ng Diyos mula ho sa sinulat ho ni Jeremiah. Ito na ho yun. Sabi ho sa aklat ho ng Roma chapter 1 verse 17. Pakinggan ho natin itong mabuti. Sapagkat pinapakita na magandang balita kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Ito ho, ni-reveal na ho, sinasabi at pinapakita ho ng salita ho ng Diyos ng magandang balita kung paano ho magiging matuwid ang isang tao sa harapan ho ng Diyos. Nasusulat ho at sapagkat pinapakita na magandang balita kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala hong ibang paraan para ho tayo maging matuwid sa harapan ho ng Diyos. Ito kinakailangan ho natin na tayo ho ay sumampalataya. Dun ho sa pinili hong matuwid sa sanga ho, sa lahi ho ni David, wala hong iba kundi ang Panginoong Hesus ho ng Biblia. Sabi ho sa aklat ho ng Roma chapter 3 verse 21-22, ngunit ngayon nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Kasi nung panahon ng mga Israelita, sobrang daming kautusan, sobrang daming batas na dapat sundin ng mga tao ho nalilito. At sabi ho dito, hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. Ang linaw ho na sinasabi ho ng Biblia na tayo ho, kaya ho tayo nagiging matuwid sa harapan ho ng Diyos dahil ho sa katuwiran na nakadamit sa atin ng katawan, sa katuwiran ho ng Panginoong Hesukristo na nakadamit sa atin hong katawan. Tandaan ho natin, tanging ang pananampalataya sa Panginoong Hesus ang paraan kaya tayo ho naging matuwid sa harapan ho ng Diyos Ama. Dahil ho sa pananampalataya ho sa Panginoong Hesus ng Biblia. Kasi ho ito yung pangako ho ng Diyos na sinasabi ho ng mga propeta na yung matuwid na kinuha ho, na sangang matuwid ho sa lipi ho ni David, na magpapairal ng katarungan at katuwiran, ito ho si Jesus, the Lord our righteousness. When was the last time na kaya ho tayo lumapit ho sa Diyos? Kasi kilala mo kung sino talaga ang Diyos sa buhay mo, na siya ang Diyos ng katuwiran, na siya ang tanging paraan para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos Ama, ang kamatayan ng Panginoong Hesus, ang pagkalibing niya at muling pagkabuhay. At every time na tayo nakakagawa ho ng kamali at pagkakasala, ang tingin ho ng Diyos Ama ho sa atin ay yung katuwiran ho ng Panginoong Hesus na nakadamit ho sa atin ng pagkatao dahil sa pagsampalataya ho natin sa Kanya. Dahil sa atin ng pananampalataya, meron na tayong mapayapang relasyon. Mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
At sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Grabe ho ano? Grabe ho yung pag-ibig, yung pagmamahal, yung habag ho ng Diyos sa bawat isa ho sa atin. Na simula't simula pa lamang ho ba na ang dahil sa nature ho natin, sa atin hong likas ho na pagkakasala, makasalanan ho tayo. Ang Panginoon ho, talaga hong binuhos niya ho yung pagmamahal niya ho sa atin sa pamamagitan ho ng Panginoong Jesus. Kaya ho tayo ngayon, matuwid ho sa harapan ho ng atin hong Diyos Ama na nasa langit. Dahil uulitin ko ho, si Jesus ho, the Lord our righteousness. Siya ho ang dahilan, kaya ho tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos Ama na nasa langit. Kaya ho, sa bawat isa ho, ngayong gabi, ito lamang ho eh. Wala hong matuwid kahit isa. Wala hong makapagsasabi ho sa atin na tayo ho ay matuwid, di ho nagkakamali, hindi nagkakasala. Wala ho. Kasi sabi ho, lahat ay nagkasala. At wala hong sino mang tao nakaabot ho sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil sa pag-ibig ho ng Panginoon, ito lamang ho eh. Binigay niya hong kaisa-isa niyang anak, Panginoong Jesus, upang ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil alam ho natin na si Jesus, the Lord, our righteousness, anong gagawin? We should repent. Sabihin nyo nga, repent. We should repent and put your trust in Jesus Christ alone. Ito ho yung susi. Ito ho yung paraan para ho tayo ay maging matuwid sa harapan ho ng Diyos. Talikuran, kasuklaman, wag na ho nating gawin, tigilan na ho. Ang paggawa ho ng kasalanan, hingi ho ng tawad sa Diyos, talikuran ho ang mga bagay ho na ito. Wag na hong balikan, wag na hong gawin. Yung sinasabi ho sa aklat ng Roma chapter 1, wag na ho nating gawin. Yung mga bagay na kasuklam-suklam ho sa harapan ho ng Diyos. Yung kasalanan ho. Pinawi na ho lahat yun ng Panginoon dahil ho sa Panginoong Jesus. At sa iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus, matuwid ho tayo sa harapan ho ng Diyos. Sabi ho, we should repent and place your faith in Jesus Christ. Kaya itong si Pablo ho, dahil ho dun sa katuwiran, kaligtasan, na natanggap niya ho dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, ito ho yung sabi niya, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ito ho, unawa ho ni Pablo. Kaya gano'n na lamang ho yung tapang ho niya. Yung hindi ho siya nahihiya na ipangaral ho ang magandang balita sapagkat alam niya ho, kilala niya ho, unawa niya ho ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ho yung kapangyarihan ng Diyos para ho sa kaligtasan. Una ho sa mga Hudyo, gayon din ho sa mga Griego. Kaya siya ho ay unashamed ho eh. Diba? Kaya yung lakbayin ho natin ngayon 2024 ho, unashamed. We are unashamed. Dapat ho. Napatuloy yung ipangaral. Ito hong katotohanan na sinasabi ho
na wala hong matuwid ni isa at magiging matuwid ka lang sa harapan ng Diyos dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesus ng Biblia because of your faith in Jesus Christ. So, yun lang naman ho sa gabi ho na ito. Kaya sa oras ho na ito, tayo pong lahat ay lumapit ho sa Panginoon. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa pagmamahal, sa habag na ipinakita ho ng Diyos, pinamalas ho niya sa atin ho mga buhay. Pasalamatan ho natin ang Panginoon. Doon sa pagmamahal na Kanya hong ipinadama ho sa atin noong ang Panginoong Jesus bumaba ho dito ho sa lupa. At namuhay ho, gaya ho ng isang tao. Siya ho'y namatay, inilibing at muli hong nabuhay para ho sa atin hong mga kasalanan. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, kami ho ay nagpapasalamat sa inyo aming Ama. Salamat ho, Panginoon, sa buhay ho ng Panginoong Jesus ho ng Biblia. At dahil ho sa Kanya, kami ho, Panginoon, ay matuwid sa inyong harapan. Ang nakikita niyo ho sa amin ho mga buhay, ang katuwiran ho ng nag-iisa ninyong anak na ang Panginoong Jesus. Kaya, Panginoon, kami ho'y nagpapasalamat aming Amang Banal. Salamat ho, O Diyos, dahil sa inyong habag ho sa amin, na kami, Panginoon, bagamat nagkakasala ho, patuloy ho na paglayo ho sa kalooban ho ninyo aming Ama. Lord, Panginoon, kayo ang umabot ho sa amin. Kayo ang gumawa ho ng paraan para kami ho'y maging matuwid sa harapan ho ninyo. Kayo ang gumawa ng paraan upang mapatawad ho kami sa amin ho mga pagkakasala. Maraming salamat ho, Panginoon, aming Ama. Napakabuti niyo ho sa amin ng buhay. Dalangin ko ho, Panginoon, sa bawat isa ho, Panginoon, na nakikinig ho ng inyong salita, na nakakasama ho namin dito ho sa sambang gabi. Panginoon, O Diyos, hinihiling ko na kayo ho ang umabot ho sa puso ho ng bawat isa. Panginoon, katagpuin niyo ho sila aming Amang Banal. Kayo ang patuloy ho na mangusap. Gamitin niyo ang inyong mga salita, ang gawain ho na ito aming Ama. Kahit ho sa online world, O Lord, kayo ho ay mangusap. Patuloy ho na magpadama ng iyong pagmamahal sa buhay ho ng bawat isa sa pamamagitan ho ng buhay ho ng Panginoong Jesus. Maraming salamat ho aming Ama. Salamat ho sa inyong pagsama sa 8 gabi ho ng sambang gabi. Maraming hong salamat, Panginoon o Diyos, sa inyong pagpatuloy ho na pagpapakilala ho sa amin. Kaya naman, Panginoon o Diyos, kami ho'y malaya hong makalalapit ho sa inyo. Malaya ho naming sabihin, Panginoon, ang mga nais ho naming sabihin sa inyo. I-present, O Diyos, aming Ama, yung mga pangangailangan ho namin. Dahil alam ho namin na kayo ang Diyos ng katuwiran. Malaya ho kami, Panginoon, na makalapit ho sa inyo. Humingi ho ng tawad sa amin ng mga nagawang kasalanan dahil alam ho namin na kayo ang Diyos ng katuwiran. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Malalim mo na pagkakilala ho sa inyo. Pagpalain mo ho sila aming Panginoon ng isang puso ho na meron ng pananampalataya simula hanggang wakas. At wala ang ibang maitaas sa amin ng buhay kundi ikaw lamang aming Ama. Maraming salamat ho, Panginoon, sa inyo ho namin maingat na ibinabalik na lahat ho ng papuri, pagsamba at pagdakil at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.